Amen. Palakpakan natin si Lord. Tingin po kayo sa likod. Tingnan niyo po yung nasa likod. Ayan. May napapansin po ba kayo? May maganda, may gwapo, may ano. Hindi na tayo kasya! Kanan, kaliwa. Tingnan niyo po, may mga nakatayo na sa likod natin, no? Grabe, no? At darating yung time, baka mamaya meron na dito sa harapan. Palakpan natin si Lord. Amen. Sino dito? May ano dun, no? Poging ano dun, no? Kuya Dars. Amen. And hello po sa ating mga nasa online. Ayan. Sige po. So, good morning po again. Let's appreciate our worship team. Palakpakan natin si Lord sa buhay po nila. And of course, sa napaka-powerful po na nag-exhort ng giving. Amen. Si Ate Kate. Asan na siya? Hello po. Ayan. Okay? So, last week, di ba, we've talked about, sabi doon, di ba, ni Rev John, Jesus the Incarnate Word. So, yun yung topic natin last time. Di ba? Na tinapik na ating pinakamamahal na Rev John. Okay? Na kung saan buong buwan po ng April, okay, iikot po yung series natin patungkol sa importansya, tama ba, sa kahalagahan ng Word of God. Sinong gusto niyan? Amen? Okay? So, naniniwala po ba tayo na napakahalaga po, okay, ng Word of God sa ating buhay? Taas ang kamay lahat po ng mga naniniwala dyan. Amen. Kaya di ko na po patatagalin. Kaya naman po, we will be talking about, okay, this morning, okay, this topic. Okay, pakilabas po, turning to God is turning to His Word. Palakpakan natin ang Diyos. Tayo po ay manalangin. Let's pray, Lord. We thank you. We worship you. Tinataas ka namin sa aming mga buhay. Salamat, Lord, sa salita mo. Salamat, Lord, sa mga pangako mo. Salamat, Lord, dahil ikaw ang Diyos na buhay, na nakakakita at nakakarinig sa amin, Panginoon. Lord, mapa-online, mapa-onsite, we believe, tatagos ang salita mo ngayong umagang ito. Lord, wala pong barrier. Lord, iniaalis mo na namin lahat ng mga bagay na pwedeng humadlang para kami po ay makapakinig ng salita sa iyo. Lord, we rebuke it. And right now, we want to focus. Gusto namin mag-focus sa salita mo. Gusto namin mag-focus sa iyo ngayong umagang ito, Lord God. We love you, Lord. This we pray in Jesus' name. Everybody say, Amen and Amen. Okay, so ang ating text ay manggagaling po sa Isaiah 55 verse 11. So sabi po dyan, so is my word that goes out from my mouth, it will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Amen? So the book of Isaiah was written by prophet Isaiah. Amen? Diba? So Isaiah served as a prophet of Judah, and he prophesied under the reign of 5 Judean kings. Sino tong mga kings na to? Alam ko, somehow kilala nyo, sila Uzziah, Jotham, Ahaz, and kilala natin si Hezekiah, and kay King Manasseh, which most traditions believe na nagpapatay sa kanya. Okay? So, which is, itong si Prophet Isaiah po ay nilagari, okay, o hinati sa dalawa. Grabe! Sabi mo nga, grabe! Di ba? So, Prophet Isaiah prophesied from 739 to 681 BC sa isang bansang sumobra ang pagkabingi at katigasan ng ulo sa Diyos. Amen? And yet, sa kabila po ng katigasan ng ulo at pagbingi-bingihan po ng bansang Juda sa Diyos, ay paulit-ulit silang inaanyayahan ng Diyos na manumbalik sa Kanya. Amen? Okay? Israel, okay, the northern part ay talagang napalabas, okay, ang matinding galit ng Diyos dahil sa kanilang pagiging rebelde. Sa pagiging, tawag dito, because of their idolatry. Amen? And Judah is heading towards, okay, the same direction. Though, hindi naman sila huminto sa pag-o-offer para sa Panginoon ng mga sacrifices sa temple. Kaya ang problema ay hindi rin naman sila huminto o tumigil sa pagkakasala. Amen? At sa paggawa ng mga ikinagagalit ng Panginoon. Kaya nga, di ba, sabi po, sa Isaiah 29:13, the Lord says, sabi ni Lord, these people come to me with their mouth,
and honor me with their lips. Okay? But their hearts are far from me. Ino-honor nila ako, sinasamba nila ako, pero gamit na lang ang bibig nila. Hindi ang puso. Malayo ang puso nila sa akin. So their worship of me is based on merely human rules. Human rules na lang. Okay, they have been taught. Okay, the people of Judah, okay, yung worship nila sa Panginoon has become meaningless. Simply because hindi na siya base sa obedience, hindi na siya base sa faith, pero base na lang siya sa pure tradition and religion. Sino dito naiintindihan pa ako? Mag-o-offer lang for the sake na makapag-offer? Kasi kailangan. Tradition na lang nila yun. Tradition na lang nila. Okay? Tradition nila yon, kinalakihan, at kultura nila yon. Pero after nila mag-offer kay Lord, balik na ulit sila sa makasanalang pamumuhay nila. Balik na sila sa mga Diyos-Diyosan nila. Balik na sila sa pagiging self-centered, sa pagiging greedy, sa pagiging arrogant people. Kaya nga yung buong, kung mababasa nyo po yung buong Isaiah, okay, yung prophetic message ni Isaiah po, ay umiikot saan? Sa salitang, return to me. Okay, parang sinasabi na, balik kayo sa akin, return to God. Amen. Okay, kasi ang akala ng Judah, just because nag-offer naman sila kay God, okay naman sila, okay, akala nila, porket nakakapasok sila sa temple, sa Jerusalem, okay sila, connected pa rin sila kay Lord. Pero ang totoo, ang tagal-tagal na nilang hiwalay sa Diyos. Alam mo, pwede pala yun, no? Kahit pala active ka dito sa church, kahit pala uma-attend ka, kahit pala nasa loob ka ng simbahan, nasa loob ka ng life group mo, nasa satellite ka, and yet, still disconnected ka kay Lord. Pwede pala na you are offering everything to the Lord, you are offering to God, and yet still you are disconnected to God. Pwede palang you are serving sa ministry na meron ka, and yet disconnected ka sa Diyos. Kahit pala ang aga mo dito sa church, kahit pala ginagawa mo lahat, pero pwede pala yun, disconnected pa rin ikaw kay Lord. Hello? Gusto ko pong malaman mo, gusto ko pong sabihin sa'yo, okay, I want to tell you that all that we, tawag dito, kumbaga parang, yung ginagawa natin dito, hindi lang for the sake na may attendance tayo. Hello? We don't give to God para tayo ay i-bless lalo ng Diyos. Amen? Hello? At sumpain, we don't serve in the ministry para lang masabi na may ginagawa tayo, para lang masabi na, ay grabe, ang active-active talaga yan. Di ba? Hindi tayo nagsiserve kasi para lang may participation. But we go to church every Sunday because that is our worship to God. Lo, nandiyan ka pa ba? We do serve in the ministry. Amen. We give our tithes. Bakit? Kasi yan yung worship natin kay Lord. Lo, we do serve in the ministry because it is our worship to God. We do what we are doing for God because we worship God. Amen. We obey because we worship God. We sacrifice because we worship God. Lumalabas po that everything that we do is for our worship to God. Kasi every time na hindi worship ang reason mo sa pag-attend, hindi worship, okay, ang reason mo bakit ka nagbibigay, bakit ka nagsuserve, bakit ka bakit ka nag-o-obey, gusto kong sabihin sa'yo, nagiging meaningless yan. Nagiging walang kwenta. Bakit? Because worship is not just a hand thing. Worship is a heart thing. Di siya patungkol sa pagtaas lang ng kamay, sa magandang boses na meron ka, sa galing mong tumugtog. Hindi siya patungkol sa, alam mo yon, pagsigaw-sigaw mo dyan, but it's all about the heart thing. Hello? Nandyan ka pa ba? Hello? Hindi lang sa mga ginagawa ng kamay mo nakatingin ang Diyos.
pero mas nakatuon ang pansin ng Diyos sa puso mo habang gumagawa ang kamay mo. Alam mo, sa totoo lang po, no, baliwala sa paningin ng Diyos ang anumang ginagawa mo na hindi naman totoo sa puso mo. At yan po ang naging problema ng bansang Juda. Amen? Okay? Yan ang naging problema ng bansang Juda. They have become what? Religious fanatics more than faithful worshipers of God. So, ibig sabihin, okay, they consecrated on the rituals na lang, tama ba? Rather than focusing on honoring God with pure hearts. Ibig sabihin, di ba, ritual na lang siya. Pupunta ng church, ritual na lang. Hello, napipilitan na lang, wala ng joy. Hindi na talaga napunta doon kasi para mag-worship, pumupunta na lang doon kasi wala. Kasi kailangan eh. Kasi walang gagawa eh. So ako na lang. Ritual na lang. Sabi mo nga, ritual na lang. Diba? Naging malayo po, okay, yung puso nila sa Diyos na nagresulta sa pagkakasakop at pagkakawasak ng kanilang bansa under the hands of Babylons. But still, God's love for His people is greater and bigger than their sins. Diba? Kaya nga, diba, though God punished Judah, pinarusahan dahil sa kanilang pagre-rebelde, pinarusahan dahil sa kanilang kasalanan. Imagine niyo, no, gano'n sila kamahal ni Lord. Still, si God pa din ang gumawa ng way para makabalik sila kay God. Can you imagine that? Diba? Si God pa rin ang gumawa ng way, nag-prepare ng daan, diba? Para makabalik ang bansang Judah sa ating Panginoon. Diba? Ang kausap ni Prophet Isaiah, okay? Sa Isaiah 55, okay, ay ang people of Judah na kakabalik pa lang sa kanilang bansa. Kakabalik pa lang sila mula sa pagiging exile. So basahin po natin, kaya nga 'di ba sabi ng verse, Isaiah 55 verse 1 to 4, come. Ganda ng bungad, no? Come. Tama ba? Come. Sabi mo nga, come. Di ba? Come all you are thirsty. Come to the waters and you have no money. Wala silang pera eh. Tama ba? Kasi nga galing sila ng exile. Sabi doon, come buy and eat. Come buy wine and milk without money and without cost. Saan ka ba naman nakakita? Wala kang pera pero nakakabili ka. Nakakakuha ka. Napaprovidean ka. Amen? Saan sunod? Verse 2, why spend money on what is not bread and your labor on what does not satisfy? Listen to me and eat what is good and you will be delight in the rich of fare. Grabe. Give ear and come to me. Listen that you may live. I will make an everlasting covenant with you. Grabe si Lord. Diba? May faithful love promise to David. See, I have made him a witness to the peoples, a ruler and commander of the people. So, lumalabas po, okay, na nakabalik nga sila. Pero sa bansa pa lang nila, pero hindi pa sa Diyos. Diba? Alam mo, kaya may invitation eh. May invitation, kaya diba sabi ko sa inyo, sabi dun sa verse, come. Diba? May invitation sa kanila ang Diyos through Prophet Isaiah. Sabi niya, come. Return to me. Sabi dun, come to me, you who are thirsty. Lahat ng nauuhaw, punta sa akin, balik, come. Lahat ng walang pera, come to Jesus. Hindi sa akin. Hindi, joke lang. Come! Di ba, mamaya, I come to pastora daw. Okay, di ba? Come! Sabi ni Lord, come! You have no money to buy food and eat. Di ba? Listen to me, give ear to me, that you may live. Talagang pinapabalik sila ng Diyos sa Kanya eh. Kasi kung babalik lang sila sa bansa nila, pero hindi sila babalik sa Diyos, magiging magulo at magiging miserable pa rin ang buhay nila. Tama po ba? Hello? Alam mo, sa totoo lang po, sino dito mag-a-agree sa akin na na kay Lord talaga ang buhay? Na kay Lord ang tagumpay? Na kay Lord ang kasiyahan? Kapayapaan? Kalayaan? KKK? Kaligtasan ng tao. Tama po ba? Sino dito nararamdaman niya, kasama niya si Lord, pero ang saya-saya niya pa rin kahit ang dami niyang problema? Di ba, pagbagsakin ka man ng langit at lupa. Tama ba?
Dumaan man ang maraming bagyo, still nandiyan ka pa rin, tumatayo ka. Bakit? Kasi kasama mo si Lord eh. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Okay? Okay, pero yun yung sinasabi natin, no, nakabalik na sila sa bansa nila, pero hindi nga sila pa nakakabalik kay Lord. At ang sabi ni Lord dun sa verse, may witness ako, si David. Si David. Testimony, grabe. Yung matinding testimony po ni David sa kanyang buhay, sabi ni Lord, sundan nyo lang yun, lakaran nyo lang yun. Tama ba? Actually, kilala nila si David eh. May matinding testimony si David. Di ba? May matinding testimony sa kanila si David na walang nalugi sa mga bumabalik sa Diyos. Walang nahihirapan, di ba? Talagang lahat. Nabibigay ng Panginoon. Kaya nga sabi niya, no, balik kayo sa akin. Bumalik kayo sa akin. Bakit? Kasi kung paano ko gumawa ng covenant kay David, gagawin ko din sa inyo. Hello? Hello? At walang hanggang covenant ang ibubuhos ko sa inyo. Walang hanggang pag-ibig ang ibubuhos ko sa inyo. Alam mo yun? Tuloy-tuloy na pagpapala. Katulad ng pagbuhos ko, ng pagbabala kay David, ibubuhos ko din sa inyo. Hello? And God really wanted these people to come back, return back to Him. Kaya lang, ang tanong, paano? Paano ang isang bansa ng ilang dekada na nahiwalay sa Diyos ay makakabalik sa Diyos? Paano ang isang bansang napakatagal na nagbingi-bingihan sa Diyos ay makakabalik sa Diyos? Paano ang isang bansa na ang tagal-tagal na hindi nakikipag-usap kay Lord ay makakabalik sa Diyos at makikipag-usap muli sa Diyos? Lo, paano babalik sa Diyos? Paano ka makakabalik sa Diyos? Alam mo, tanong yan ng karamihan ng mga nahiwalay at humiwalay sa Panginoon. Lord, paano? Paano ako makakabalik sa Diyos? Lo, alam mo kung anong susi? Ang susi talaga ay nasa salita ng Diyos. The key is always the Word of God. Kailangan natin, di ba, kailangan talaga matandaan natin na ang pagbabalik ng Diyos o pagbabalik sa Diyos ay parating connected o konektado sa pagbabalik sa Kanyang mga salita. Amen? PowerPoint, your connection and even your disconnection to God depends always on your relationship to God's Word. Ibig sabihin, yung connection mo at yung disconnection mo ay palaging related sa relationship mo sa Diyos. Bakit matindi relationship mo? Kasi connected ka eh. Tama ba? Pero bakit parang feeling mo nawawala-wala ka? Ask yourself, baka nadi-disconnect ka na kay Lord at sa salita niya. How's your relationship with the Lord? Amen? So kakabalik lang ng people of Judah sa kanilang bansa and yet sinasabi na agad ng Diyos sa kanila, kayang-kaya silang ibangon, kayang-kaya silang pasaganayin, payamanin, palakasing muli, okay, ng Diyos bilang isang bansa. Tama ba? Maybe hindi yun nag-sink in agad sa kanila, sa puso ng people of Judah. Kasi nga, bagsak na bagsak eh. Lord, paano namang mangyayari yun? Pambihira. Kagagaling lang namin ng exile eh. Kagagaling lang namin ng pagkakaalipin eh. Tapos, bigla, pagdating namin, pagtungtong namin, meron na agad. Tama? Hello? How can that be? Paano? Paano mangyayari? Wasak nga yung bansa namin. Wala nga kaming makain, wala nga kaming pambili ng pagkain eh. But God answered them. Alam mo, mahalaga talaga sa sitwasyon mo, sumasagot si Lord eh. Amen? Isaiah 55, 6-7, seek the Lord while He may be found. Call on Him while He is near. Let the wicked forsake their ways and the unrighteous their thoughts. Let them turn to the Lord and He will have mercy on them, and to our God, for He will freely pardon. Amen? So sabi ni Lord, it will happen. Sabi mo nga, it will happen. It will all happen. Ang sabi ni Lord, just seek me. Lo, it will happen, just find me. People of Judah, mangyayari yan, just
call upon me. Kalimutan mo, alisan mo, tanggalin mo yung mga bagay na nagpaparumi sa'yo, layuan mo yung nagpaparumi sa'yo. Tama ba? Yung mga nagpaparumi ng puso mo, ng isip mo, ng buhay mo, ng kung ano-ano pa. Tumalikod ka sa mga maling gawain, sa mga makasalanang pamumuhay. Bumalik ka sa Diyos at kakaawaan kayo ng Diyos. At bibiyayaan kayo ng Diyos ng kanyang pabor. Hello? Alam mo, babalik lang sila sa Diyos. Diba? Tatalikod sa marumi, makasalanang pag-iisip, pamumuhay, tapos magiging maayos, tapos magiging masagana ulit yung buhay nila. Paano mangyayari yun? Anaya na naman. May sagot ulit si Lord. Alam mo, sa mga questions mo talaga, huwag ka na mag-question eh. Kasi alam mo, may sagot talaga si Lord eh. Ikaw lang talaga yung napapahiya eh. Tama ba? Okay? Kasi naman, Lord eh, paano nga? Paano? Sabi ni Lord, ayaw mo talagang maniwala. Sige, ito. Isaiah 55, verse 8 to 9. Dito po lumabas. For my thoughts are not your thoughts. Whew! Neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than ways. And my thoughts, sabi ng Lord, than your thoughts. Palakpakan natin si Lord. Grabe. Sino dito naiintindihan pa po ako? Sabi ni Lord sa kanila, hindi ka talaga maiintindihan agad. Kasi magkaiba tayo. Magkaiba tayo ng pamamaraan ng pag-iisip. Magkaiba tayo ng pamamaraan ng paggalaw. Ibang-iba ang isip ko sa isip nyo. Ibang-iba yung gawain ko, yung gagawin ko sa ginagawa nyo at sa kaya nyong gawin. Hindi tayo parehas. Hindi tayo pantay. Iba ako kesa sa'yo. Iba ang isip ko at iba ang galaw ko. Kaya nga bumalik na kayo sa akin. Sa pamamagitan ng pagbabalik nyo, sa pagkapit, paghawak, at pagtitiwala sa aking mga salita, yun po ang magiging dahilan mo bakit ka babalik. Balik sa Diyos. Balik kayo sa akin. Amen? Sino dito naiintindihan po ako? Diba? Intro ko pa lang po yun. 30 minutes na agad na nauubos. Pa-extend po. Hindi, joke lang. Diba? So ngayon po, may tatlong bagay po ako. No? Why is returning to God connected to returning to God's Word? Bakit? Bakit sila connected? Yung pagbabalik mo sa Diyos ay pagbabalik din sa salita ng Panginoon. Because number one, God's Word is made up of God's thoughts and God's ways. Okay? God's Word is made up of God's thoughts and God's ways. So made up means binubuo. So meaning ang kabuuan po ng Word of God o mismong nilalaman ng Word of God ay ang isip ng Diyos. Ibig sabihin yung thoughts and ways ni Lord, yun yung Word ni Lord. Amen? Sabi po yan sa Isaiah 55, 8 to 9, For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Again, hindi po maintindihan ng people of Judah kung paano sila magagawa ng Diyos na maiayos at maiangat ang kanilang buhay kasi nga galing sila sa exile eh. Galing sila sa pagkawasak. They are financially bankrupt. Diba? They are mentally blacked out. They are emotionally discouraged. Bagsak na bagsak, ubos na ubos, sagad na sagad, sadsad na sadsad ang buhay nila. Tapos sabi ni Lord sa verse 2, kung makikinig lang kayo ulit sa akin, muli kayong sasagana. Listen, sabi dun sa verse 2, listen to me and eat what is good, and you will delight in the riches of fare. Grabe. Tapos, sunundan pa ng verse 5, the Lord says, muli daw silang kikilalanin ng mga bansa. Sabi doon, surely you will summon nations you know not, and nations you do not know will come running to you. Because the Lord
Because of the Lord your God, the Holy One of Israel, for He has endowed you with splendor. Tapos sinundan pa ng verse 12. Sabi po, babalik ang saya, babalik ang kanilang kapayapaan sa kanilang bansa. No. Instead, sabi no, instead of the thorn bush or bush, kasi puro tunik na lang eh. Okay, sabi doon, will grow the juniper. And instead of briars, the myrtle will grow. Ibig sabihin, yung mga halaman tutubo ulit. Tama ba? Magiging masagana ulit yung lupa. So, at nang sinabi ni Lord sa kanila, ay what? Sobrang ganda. Sinong nagandahan po dun sa mga sinabi ni Lord sa kanila? Na parang, Lord, ako din. Me din. Di ba? Okay? Sobrang ganda ng sinabi ni Lord, kabaliktaran ng sitwasyon na nakikita nila. Okay? At alam mo, hindi yan. Diba? At alam mo, sa totoo lang, no? Hindi yan maintindihan ng Judah eh. Hindi yan maintindihan ng people of Judah. Hindi nila makuha kung paano lahat ng pangako ng Diyos sa kanila ay mangyayari. Dahil kabaliktaran nga lahat eh, ng mga nangyari sa kanila eh. Pangit na sitwasyon. Okay, but God told them that it will happen. Pero sabi ng Panginoon, mangyayari yan. Bakit? Because Diyos siya at pangako niya ay totoo. Amen? Totoo ang Diyos mo. Sino dito naniniwala totoo ang Diyos natin? Na lahat ng pangako niya ibibigay niya sa'yo. Amen? Pero, hindi kasi magets. May mga ganun talaga, no? Hindi talaga agad makagets. Sinabi mo na lahat-lahat. Binigay mo na lahat-lahat. Ha? Ano nga po ulit? Hindi magets eh. Hindi magets ng people of Judah yung sinasabi ng Diyos sa kanila. Bakit? Because sinusukat nila ang posibilidad na mangyari. Diba? Base sa kanilang sariling pag-iisip at sariling pamamaraan. Sabi niya ni Lord sabi sa verse, magkaiba tayo. Amen? Magkaiba tayo. Hindi tayo parehas ng isip. Hindi tayo parehas ng kayang gawin. Sabi ni Lord, ang layo-layo ng agwat ko, ng isip ko sa inyo, sa kaya kong gawin at sa kaya niyong gawin. Layo, hindi mo maaabot yung isip ng Diyos. Alam mo kasi kung isip at gawa niyo lang, paiiralin, nako, aabutin talaga kayo ng dekada. Aabutin kayo ng ilang daang taon para makabangon. Amen, at managana bilang isang bansa. Pero kung ako ang gagalaw at ako ang mag-iisip, walang imposible. Yung isang daang taon mo, baka nga isang araw lang sa Diyos. Niniwala po kayo doon? Yung baka ang tagal-tagal mo lang nananalangin ng ilang taon. 2 araw, 3 araw lang sasagutin na ng Diyos. Ibibigay na ng Diyos. Di ba? Hindi mo talaga maiintindihan ang pag-iisip, pamamaraan at paggalaw ng Diyos kung hiwalay at ignorante ka sa salita ng Diyos. Hello, lumalabas lang po talaga, church, na ang tanging makakaintindi lamang sa thoughts, ng ways, sa thoughts and ways of God ay yung tuloy-tuloy na kumakapit sa salita ng Panginoon. Hello? Sabi po, no, knowing God's word is knowing God's thoughts. Discovering God's word is discovering God's ways. Hindi mo talaga maiintindihan ng malinaw ang napakaganda at napakataas na plano ng Diyos sa ating buhay kung tayo ay hiwalay sa salita ng Panginoon. Amen? Why? Because it is the Word of God that will draw us. Amen? To God and will help us understand God's thoughts and God's ways. Salita talaga ni Lord So, anong ibig sabihin po nito? Na kung hindi mo talaga ilalapit yung sarili mo, okay? Hindi mo talaga ilalapit yung buhay mo sa salita ng Diyos, palagi mo nalang pagdududahan si Lord. Or worse, parati mong kukontrahin yung plano ni Lord. Lord, ito yung gusto ko. Hindi nga anak, hindi Lord, basta, yun yung gusto ko Ito yung kailangan. Pero alam mo, di ba marami pong itala sa Bible na simula nung dinikit nila, nilapit nila yung sarili nila sa salita ng Panginoon.
sila po ay naging matagumpay. David understood the thoughts and ways of God because he is connected to God's Word. Nehemiah understood, naintindihan niya yung thoughts, naintindihan yung ways ng Diyos. Bakit? Connected siya sa salita ni Lord eh. Amen? Si Job understood the thoughts and ways of God because he is connected to God and in his God's Word. Moses understood the thoughts and ways, amen, of God because he is connected to God's Word. Si Abraham, Isaac, Jacob understood the ways, the thoughts and ways of God because he is connected. They are connected to God's Word. So as Daniel, so as Jeremiah, Isaiah, Elijah, Noah, the disciple of Jesus, Apostle Paul. So lumalabas po na kapag naintindihan mo ang salita ng Diyos, maiintindihan mo ang ways and thoughts ng Diyos. Palakpakan natin si Lord. Pag naintindihan mo ang salita ng Diyos, hindi mo pagdududahan ang thoughts and ways of God. Amen? Dahil gusto ko pong malaman ninyo, church, PowerPoint please, dadalhin ka parati ng Word of God sa mind of God. At ilalagay ka parati ng Word of God sa ways of God. Amen? Hello? Kaya na dapat natin gawin? Dikit, lapit, dalhin mo yung sarili mo sa Word ni Lord. Amen? So that's number 1. Number 2, God's Word came from God and will return to God. God's Word came from God and will return to God. Isaiah 55, 10-11, as the rain and the snow come down from heaven and do not return to it without watering the earth and making it bud and flourish so that it yields seed for the sower and bread of the eater. So verse 11, so is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty. So there is no other thing in this world that will connect us to God other than God's Word. Yun talaga yung nagkokonekta sa atin sa Panginoon, ang salita niya. Tama ba? Na ang tanging bagay na may kakayahang pong mag-connect sa atin sa Diyos ay bagay na nagmula at babalik din sa Diyos. Amen? Sabi doon, the Word of God came from God and will return to God. Kaya nga every time po na humahawak po ang isang tao sa salita ng Diyos, hello, kasama siya kapag bumabalik na ang salita ng Diyos sa Diyos. Pero ang matindi dito ay yung salita ng Diyos ay hindi lang basta babalik sa Diyos nang walang dala-dala. Okay? Because the Word of God will never return to God empty. Sabi ng Bible, it is the Word of God is like the rain and the snow. Sa verse 10 po, na binasa ko kanina, gumamit po ang Bible ng isang natural cycle po na nangyayari, okay, sa araw-araw, sa mundo natin. Amen? Hello? Para i-relay ang napaka-importanting message, and that is evaporation. Okay? And evaporation is the process by which the water is transformed by liquid to gaseous state or gaseous state. So, ibig sabihin, bumabagsak po ang tubig at kapag mainit, umaakyat siya, kaya napo-form ang ulap, nagiging ulan, so nagiging cycle siya. Amen? So, yun yung evaporation. Wow, research. Yeah. Dito. Okay? Yun yung sabi ng Bible Kung paano daw ang ulan at ang snow na galing sa mga ulap ay babalik sa ulap, ay hindi babalik sa ulap, yun nga, evaporate. Hindi naman kasi pwedeng during the pagbagsak ng ulan, doon na agad nag-evaporate. Hindi, bumabagsak siya talaga Hanggat hindi mo na ito bumabagsak at nababasa ang lupa. So meaning, ganito po, bago mag-evaporate ang ulan at snow, babagsak muna ito sa lupa. Tama? At babasain ang lupa. Tama? Parang sinasabi ni Lord na sure na na kapag umulan, mababasa ang lupa. Kapag nag-snow, mababasa ang lupa, mag-yelo. At anong purpose? Making the earth, the plants, the flowers, the trees, the crops bud, and flourish. So that ito po ay magpuproduce ng ng masasaganang bunga. Kaya nga di ba masaya kapag ka maulan? Tama ba? Kasi nagbubunga, may nagbubunga. Tama ba? At ganun din daw po ang salita ng Diyos. Hindi pwedeng kapag nirelease ng Diyos ang salita ng Diyos ay wala itong puso at buhay ng tao na matatamaan.
Did you get my point? Ibig sabihin po na kapag nirelease ni Lord ang word niya, sigurado may buhay na mababasa nito at magre-resulta. Para ang buhay na yon, okay, na tinamaan ng word ay magiging mabulaklak at magiging mabungang mabunga. Kasi hindi pwedeng tumama ang word sa'yo, sa isang tao, tapos ibabalik niya ito sa Diyos na empty yung buhay nito. Hindi po. Ibig pong sabihin na kapag tumama po ang Word of God sa buhay ng isang tao, tatrabahuin siya ng Word of God para maging mabunga siya bago siya ibalik ng Word of God sa Diyos. Naintindihan nyo? Ano ibig sabihin? Hayaan mong trabahuin ng Word of God ang buhay mo. Sumalo ka naman ng Word of God. Wala po ako naririnig Saluhin mo naman yung sarili. Saluhan mo naman, di ba? Kunin mo naman yung Word of God at hayaan mo na basain nito ang buhay mo. Kaya maraming buhay na dry eh. Do you feel dry? Talaga ba? Aminan na. Hindi po talaga, hindi. O sige. Pero if your life, okay, ngayon nakakaranas ka, huwag ka na umamin sa akin, huwag ka na magtaas ng kamay, ikaw na lang at si Lord. Kung feeling mo dry na dry ka, yung sabihin sa'yo, allow the Word of God to flourish you. Amen? Alam mo kaya maraming buhay na, alam mo yung dry na dry, bakit? Kasi hindi naman nila inaalaw yung Word of God Hindi nila inaalaw yung Word of God na diligan yung buhay nila. Nabasain ang buhay nilang dry. Hindi pinapapasok ang Word of God. Di ba? Kaya nakaka-experience ng dryness. Hindi na umaatid ng fellowship, hindi na umaatid ng satellite, ng life group. Kasi doon tayo nakakarinig ng Word of God Bakit hindi mo binabalikan? Or bakit hindi ka umaatid? Tinatamad ng mag-devotion. Doon ka nakaka-receive ng Word of God Pansinin mo, pag hindi ka nag-devotion, lalo kang nadadry. Pero pag nag-devotion ka, kulang na lang lahat ng kapitbahay mo, sharean mo na. Kulang na lang lahat ng kapitbahay mo, katrabaho mo, kahit nire-reject ka. Uy, ano ba? Uy, alam mo ba? Devotion ako. Uy, alam mo ba? Ito yung word ni Lord sa akin. Kahit hindi, ano yung gagawa nito? Wala kang pake. Kasi alam mo, basang-basa ka ng Word of God. Palakpakan natin si Lord. Amen? Dryness, lagi niyo po tatandaan that dryness is always the result of spiritual deficiency. Malnourished. Nagiging malnourished ang spiritual life mo. Bakit? Kasi wala ng Word of God. Amen? Kapag parati mong nilalamanan ng Word of God ang buhay mo, I wanna tell you, hindi ka magdadry. Hindi tatalunin ng init ng tukso, init ng trials, init ng ulo. Di ba mainit ngayon? Okay? Init ng emosyon ang isang buhay na basang-basa ng salita ng Diyos. Napakainit ngayon. Kailangan mo ng tubig. Kaya kailangan may dala kang aqua flask. Kahit hindi aqua flask, okay lang. Di ba kailangan inom ka lang inom? You feel dry, you feel dehydrated. Amen? So kailangan mo talaga ng water. Kung ikaw, yung physical mo, kailangan ng water, I wanna tell you, yung spiritual life mo, kailangan din ng water. And that is the Word of God. PowerPoint please. There is no dryness if you are spiritually hydrated. Palakpakan natin si Lord. So na dito, no, hindi na siya magiging dehydrated spiritually. Taas ang kamay. Woo! Grabe, no? And last po, number 3. Tapos na po ako. Yes, praise God. Okay. Number 3, i-recap lang muna natin, no? Una, ano pong sabi? Okay. Number 1, God's Word is made up of God's thoughts and God's. Pangalawa po, sige po, tulungan niyo po ako. Number 2, and we turn to God. And last, number 3, God's Word is the primary tool of God in accomplishing His purposes and desires. Amen? At dito po lumabas yung ating pinaka-main text, verse 11.
So is my word that goes out from my mouth, it will not return to me empty, but will accomplish. Paki-underline na lang po yung but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Okay, do you know, alam nyo ba that the word of God is the agent of God in accomplishing His purposes and desires? Alam mo ba yon? Hindi mo alam yon. Kasi kung alam mo yon, nagme-meditate ka ng word ni Lord. Amen? Kung alam mo yon, hindi mo hinahayaan na walang pumapasok na word ni Lord sa'yo. Amen? Because the word of God is the agent of God. Kaya hindi mo pwedeng maliitin yung word ni Lord. Hindi, word lang naman yan. Tsaka narinig ko na yan eh. Oh, di ba? Huwag mong maliitin ang word ni Lord. Agent ni Lord yan eh. Amen? Because the role and the job of the word of God is what? Fulfill God's purpose and to accomplish what God desires. Amen? Kaya po, lagi niyo pong tatandaan na hindi pwedeng paghiwalayin ang Diyos at ang kanyang salita. Amen? Because hindi, okay, ma-accomplish at hindi tatamaan ng isang taong hiwalay sa Diyos o hiwalay sa salita ng Diyos ang purpose at desire ng Diyos. Amen? At ang tanging makaka-accomplish at makaka-hit ng dinidesire ng Diyos ay yung puno ng Word of God. Amen? Ang tanging makaka-achieve lang po ng purpose of God ay yung guided ang buhay ng salita ng Diyos. Amen? Bakit? Kasi alam nyo, kahit si Job kahit duman sa matinding pagsubok, okay, hindi siya nawala eh. Hindi siya bumitaw. Tama ba? Hindi siya bumitaw sa purpose ng Diyos sa kanyang buhay. Kasi bakit? Filled ng Word. Hello? Job 23:12, sabi niya doon, I have not departed from the commands of His lips. I have treasured the words of His mouth more than my daily bread. Amen? Salita talaga ng Lord eh. Amen? Yung royal official, tinamaan niya po ang desire ng Diyos. Di ba? Napagalingin ang anak niya because what? Pinanghawakan niya yung salita ng Panginoon. Sabi niya, John 4:49-52, sabi niya, the royal official said, Sir, come down before my child dies. Sir, punta po kayo sa bahay namin. Mamamatay na po yung anak ko, may sakit. Pero sabi niya, go. Jesus replied, your son will live. Hello? And sabi nung lalaki, the man took Jesus at His word and departed. Okay, sige Lord, sabi mo uuwi na ako kasi sabi mo gagaling na yung anak ko. So pagbalik niya, pauwi niya, while he was still on the way, sinalubong siya ngayon ng mga servants niya, kay minute siya, and sabi niya, Sir, yung anak mo magaling na. Ha? So nung nag-flashback siya, when he inquired as to the time when his son got better, sabi niya, nag-backtrack, anong oras? Anong oras yan? Anong oras gumaling yung anak ko? Gumaling yung anak niya the moment nung oras na nag-usap sila ni Jesus. Hello? Grabe, no? Ano pa, yung widow at anak niya ay naranasan ng matinding miracle ng Diyos because kumapit ang widow sa salita ng Panginoon. 1 Kings, okay, chapter 17, 13-14, Elijah said to her, don't be afraid, go home and do as you have said. But first, make a small loaf of bread for me from what you have and bring it to me. Di ba, huwag ka matakot, sige. Okay, pero gawan mo muna ako ng pagkain. Sabi niya, no? Galing, no? And then make something for yourself and your son. Sabi niya, okay, sige. For this is what the Lord, the God of Israel says, the jar of flour will not be used up and the jug of oil will not run dry until the day the Lord sends rain on the land. Provide ni Lord. Bakit? Kasi naniwala yung babae sa salita ng Diyos. Alam mo, lumalabas lang po na lahat ng kumapit at
pinanghawakan ng salita ng Diyos, ay tinamaan at na-accomplish ang desire at purpose of God sa buhay nila. Yung Word of God, di ba, na agent ng Diyos sa buhay mo, okay? Agent siya ni Lord sa'yo para i-accomplish lahat ng desires at purpose ng Diyos sa buhay mo. Kaya wag mong lalayuan yung agent ng Lord. Kahit parang feeling mo, Lord, nare-rebuke naman ako sa salita mo, grabe naman tong agent mo, okay lang yun. Kasi na-fulfill yung desire ng Lord dyan sa pinapagawa niya sa'yo. Kaya hindi pwedeng nabubuhay ka ng walang Word of God. Amen? Hindi ka pwedeng gumagalaw na wala kang hawak-hawak na Word of God. Na wala kang it is written. Kapag may sumambulat sa iyong problema, it is written. Pag may patindi kang pagsubok, it is written. Amen. Hello? Gusto kong sabihin sa iyo that a word of God less life will result to a purposeless life. Ulitin ko po, a word of God less life will result to a purposeless life. Amen? More of God's word in your life means more of God's purposes and desires in your life. Kaya alam mo, babad sa salita ng Panginoon. Tapos na po ako, 3 bagay na tinuro sa atin ng Panginoon. Hello? Sino dito naiintindihan po ako? Sino dito ninamnam niya yung word ni Lord? Kaya alam mo ngayon, binabalik tayo ni Lord sa word of God. Bakit? Kasi nandun. Nasa agent ni Lord yung ikakasagana ng buhay mo. 3 things, ulitin po natin, tulungan niyo po ako. Number 1, okay, number 1, God's word is made up of God's thoughts. Pangalawa, God's word came from God and returned to God. And last, number 3, God's word is primary tool of God in accomplishing His purposes and desires. Grabe. Palakpakan natin si Lord. Gusto ko pong malaman mo that you cannot separate your life to God's word. Hindi mo pwedeng ihiwalay yung salita, yung buhay mo sa salita ng Panginoon. Hindi ka dapat pumapayag na hiwalay ka sa word of God. Wag na wag kang papayag na may bagay, may gawain, may sitwasyon, may emotion, may pag-iisip na nakakahadlang sa'yo para patuloy na kumapit sa salita ng Diyos. Huwag kang papayag na inaagaw ng ibang bagay, ng tao, ng gawain, ang oras mo sa pagme-meditate ng salitahan ng Diyos. Church, now is the time to invest. Invest time in meditating God's Word. Invest time in knowing and discovering God's Word. Last PowerPoint ko po, pakilabas. Gusto ko po tumatak ito sa inyo. Before I end, the Word of God is the highest knowledge and wisdom that you can ever know and discover. Alam mo, church, kung meron kang matinding madidiscover ngayon, hindi yung kung paano ka yumaman, hindi yung kung paano ka magkaroon ng sarili mong pera, hindi magkaroon ng sarili mong bahay. Hindi ko sinasabing mali po yun. Hindi ko sinasabing hindi dapat yun o wag yun. Pwede po yun. Pero sana, as you go through your journey with the Lord, ang pinakamatinding na didiscover mo ngayon ay ang salita ng Diyos. Ang matindi mong inaalam ngayon kung sino si Jesus, anong kaya niyang gawin, anong role niya sa buhay ko. Word of God. Amen. Alam mo kung kakapit ka na lang din, sa salita ka na ng Diyos kumapit. Dahil ang salita ng Diyos ay hinding-hindi babalik sa Diyos ng empty at ang salita ng Diyos at ang mag-accomplish ng lahat ng purposes at desire ng Diyos. Tatayo po tayong lahat. We will stand up. As we stand up, you have this heart right now. Hindi ka lang nandito sa church kasi nakinig ka lang ng Word of God, but you are here in the church.
Kasi may gusto ang Lord na balikan mo. And as you close your eyes right now, pikit mo yung mata mo. It's all about you and it's all about God right now. Ikaw at ang Diyos ang magkaharap ngayon. Ikaw ang kausap ni Lord. Ikaw ang kausap ni Lord. Church, friends, families, let us all return. Or let us all turn back to God right now. Balik tayo sa Diyos. Church, balik tayo sa salita ng Panginoon. Dahil ang pagbalik at paglapit sa Diyos ay pagbalik at paglapit sa salita ng Diyos. Kumapit kang muli sa salita ng Diyos. Pangawakan mo ang salita ng Diyos. Pwedeng ang dami mong pinagdaanan, naging dahilan bakit humiwalay o bakit nahiwalay ka sa salita ng Panginoon. Why right now you commit yourself again? Lord, bumabalik ako sa'yo at babalik ako sa'yo. Turn back to God's Word and you will see yourself back again in the loving, powerful, and faithful arms of God. Alam mo ba? Hindi kita kilala. I don't know what you're going through right now. Hayaan mo na mag-minister sa'yo si Lord ngayon. Hayaan mo na kausapin ka ni Lord through this song. Through this song. Na parang sinasabi mo, Lord, I'm sorry. I'm sorry kung naipagpalit kita sa ibang bagay. I'm sorry kung nakalimutan ko yung lakas ng salita mo sa buhay ko. I'm sorry, Lord. I'm sorry kung iniwang kita. Sorry, Lord, kung hindi ako naniwala sa salita mo. But at this very moment, make this as a prayer. Na Lord, bumabalik ako sa'yo. At babalik, at babalik ako sa'yo. Araw-araw, palagi, Panginoon. Come on, church. It's all about you. And it's all about God right now. Ikaw at ang Diyos ang magkaharap ngayon. Come on, talk to God. Talk to God through this song. Let God minister to you. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. And it's all about you. It's all about you, Jesus. Hindi na ako magpapapunta sa harap. Pero if you are convicted right now, kung ikaw, kinakausap ka ni Lord na pumunta, it's okay. Pero kung hindi, sige, okay lang na nandyan ka sa kinatatayuan mo. But if God is talking to you right now, the altar is open. You can go in front. You can cry out. I don't know who you are. Kinakausap ka ni Lord. God is giving you the invitation to return and come back to Him right now. God is giving you the opportunity to move forward, papunta sa Kanya, at magbalik muli sa Kanya at sa salita niya. Come on, church, I know that God is talking to you. Come on, you go in front, pray. I'll bring you more than Ibalik mo muli yung apoy mo sa salita ng Panginoon.
symbol na, Lord, bumabalik ako sa'yo. heart of I'm accepting the invitation from you, Lord. Come on. It's all about you. I'm sorry, Lord, for the things I've made. It's all Come on. about you. Come on, come on. It's all about you. Let God minister to you. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. And it's all about you. Babalik ka na buong puso at sasabihin, Lord, sa'yo ako. Bumabalik ako sa'yo. Hakbang ako papunta sa'yo. Hakbang ako papunta sa salita mo. All about you. Yes, Lord. It's all about Thank you, Jesus. You are doing something great. You are speaking to us right now, Lord. Yes. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back. Bumabalik kami sa'yo, Panginoon. it's all We are about coming back to you. We are returning to you, God. I'm sorry, Lord, for the things I've made. It's all about you. It's all about you, Jesus. Can we raise up our hands? Taas mo yung kamay mo. Pwedeng bago ka, new friend ka, o ikaw matagal ka ng Kristiyano, nagmi-minister ka na, leader ka na. Pero hayaan mong pagalawin at buhayin ka ng salita ng Diyos. Hayaan mong diligan ka ng salita ng Diyos. Hayaan mong palakasin ka ng salita ng Diyos sa panahon na nanghihina ka. Hayaan mong baguhin ka ng Diyos at ng salita niya. Lapit palagi sa Panginoon. Balik sa Diyos. Balik sa salita niya. Balik sa presensya niya. Panginoon, salamat po ngayong umagang ito. Salamat sa salita mo. Salamat sa pagmamahal mo, Panginoon. Lord, may kami ng kapatawaran kung dumadating kami sa pagkakataon na nakakalimot kami, Lord, bilang mga anak mo. Pero ngayong umagang ito, thank you for reminding us again. Thank you kasi binalik mo kaming muli. Binalik mo kaming muli sa'yo. Binalik mo kaming muli sa salita mo, Panginoon. At Lord, hindi na kami papayag na mahiwalay, mawalay sa'yo, Panginoon. Hindi na kami papayag na walang pumapasok na salita ng Diyos sa buhay namin. Lord, araw-araw mamahalin namin, didiligan namin yung buhay, yung puso namin, yung isip namin, Panginoon, ng salita mo, Lord. Salamat po. Tinataas ka namin sa aming buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Thank you, Jesus.